Magandang umaga po sa lahat ng sulok ng mundo. Magandang umaga po dito sa amin. Maaring dyan sa inyo ay gabi. Sa unang pagkakataon, ako po ay nakialam na o sumali na sa social media upang maglabas ng aking opinion o sa loobin patungkol sa COVID-19. Pandemic na nangyayari sa buong mundo. So, dyan sa atin, sa Pilipinas, ngayon, I'm very active sa pakikinig sa mga nangyayari, sa mga balita, sa Facebook, whatever. Kasi isa po akong makabayang tao, although wala ako sa Pilipinas ngayon. Pero ang aking most concern is, aside from where I am ngayon, ang concern ko, malaki pa rin ang concern ko sa aking bansa kasi maaring isa akong makabayang tao. So, diretso na ako sa aking layunin sa ating bansa. Ang ating Pangulo, sa aking opinion at sa aking nakikita, ang kanyang mga desisyon at direktiba patungkol sa COVID-19 na naging pandemic na ay sa tingin ko naman ay tama at naaayon sa sitwasyon. Kasi kung ikumpara mo ang kanyang mga desisyon, mga direktiba sa ibang bansa, lalo na dito sa amin ngayon kung saan man ako naroroon, hindi talaga nagkakalayo. Kami man dito ngayon ay naka-quarantine, wala kaming pasok, nasa bahay lang kami. Kasi yun ang isa sa mga paraan para maiwasan ang pagkalat ng virus. So dyan sa Pilipinas, ang ating Pangulo ay nagsisikap na maiwasan ang pagkalat kasi tayo ay overcrowded, lalo na sa mga big cities. Pag oras na magkalat ang virus, kasi madali siyang kumalat ang ating bansa ay one of the third world country, mahihirapan mag-deal, mahihirapan sila i-handle yung sitwasyon. So, meron ngang kasabihan na prevention is better than cure. Although ang sitwasyon ngayon, hindi na natin ma-prevent talaga kasi meron naman na talagang infected sa Pilipinas, all over the world meron na. Although sa Pilipinas hindi pa naman kagrabe. So, kung maari, maiwasan natin or ma-avoid natin yung malala ng sitwasyon, gagawin natin. So, ang ating presidente ay, sa tingin ko, siya ay isang presidenteng hindi basta-basta nagdidesisyon kasama ng kanyang kabinete. Lahat yan ay pinagmimitingan nila bago sila magdesisyon o maglabas ng direktiba. Ganon din dito sa ibang bansa. Ganon din kung saan man ako naroroon, ganon din sila. Pero ang diferensya lang sa ating bansa, ang tao sa ating bansa at tao dito kung saan man ako naroroon. Ang tao dito ay meron man pumapalag o kumukontra. Pero most of the people here are masunurin sila. Sumusunod sila sa gobyerno. Mga side comments, mga comments sa social media, kung magbasa ka ng mga comments nila, meron din. Pero totally, kung ano ang sinasabi ng mga leader, kung sa eskwelahan, sa principal, kung sa mga pagawaan, they have their supervisors and they have their CEO, lahat ng mga direktiba sa gobyerno pinapaabot nila kaagad yun right away kasi
ang sitwasyon ngayon, we are already in the emergency situation para hindi magkalat ang virus. So, ipinaabot nila at sinusunod kaagad nila. Kaya nga kami ngayon naka-quarantine din. Although hindi naman kagrabe ngayon dito sa amin, pero kagaya sa Pilipinas, meron na ring infected. Ang mga infected kasi, sinasabi nating infected sila kasi na-check sila. Paano naman yung hindi na-check? So, kung ano ang makikita mo doon sa figures, you assume na mas marami pang infected na kumakalat-kalat dyan, na merong kasing asymptomatic yung wala silang nararamdaman dahil mataas ang kanilang resistance o bata pa sila o hindi pa ganun kalala ang virus na dala-dala nila. So, ang bukod tanging isa sa dapat gawin o first thing first to do, number 1 talaga ay quarantine. So, kaya nga ginagawa nila to ngayon. Sa ating bansa, ako'y nananawagan, lalo na sa ating mga kapwa Pilipino, kahit sa ngayon man lang, lalo na sa mga leader, kung ano ang direktiba ng gobyerno, ganun din sana ang ipaabot nyo down to your constituent na sundin natin ito. Magsakripisyo tayo lahat. Tapos, kayong mga senador, pababa, congressman, gobernador, down to mayor and barangays, so, kahit sa panahon lang na ito, alalayan nyo ang mga tao. Hindi naman lahat sa Pilipinas dapat yung alalayan kasi alam ko marami namang mga mayayaman dyan. Magkanda kayo ng survey, meron talagang mga mahihirap dyan na talagang ang kanilang buhay is magtrabaho, kain, yun lang talaga. If matingga sila sa bahay ng isang linggo or more than that, mga 1 month to 2 months, wala talaga. Gutom talaga abutin. So, ilan lang naman yan. Sabihin natin 50% of your community, lalo na sa mga mayors and barangay. 50%, hahanapin mo lang naman yan magkakanda ka lang ng survey Hindi naman lahat kailangan ng tulong for 1 month and 2 months. Ang iba naman dyan, kayang mag-survive kahit nga 1 year, kaya may kaya naman yung iba. So, gamitin natin ng mga pondo, ang mga calamity funds sa pagkakataong ito. Huwag nating ipagdamot sa kanila. Tayo namang mga ordinaryong tao, ordinaryong manggagawa, ay yung mga driver, jeepney driver, pedicab driver, tricycle driver, sumunod tayo. Kasi mas mahirap kung iisipin nyo ang kita ngayon. Tama, may punto kayo, pero dapat intindihin nyo yung pinaka-importanting punto. Kikita ka nga, magkakaroon ka naman ng sakit, ma-infected ka naman. Pag-uwi mo sa tahanan mo, may dala kang kapiranggot na pera, pero magdala ka naman ng sakit doon sa mga anak mo, sa asawa mo. O lalo na kung ikaw ay may mga magulang na may edad na, they are very vulnerable sa ganitong sitwasyon. Pag nahawaan sila, medyo maliit ang porsyento na makakasurvive sila. Kasi ang sinasabi nila ayon sa sitwasyon, yung mga bata pa pag nahawaan, minsan hindi nga nila nararamdaman Nagkakaroon lang sila ng sakit ng ulo, kunting lagnat, pero tuloy pa rin ang buhay nila. Kaya pa rin nilang maggagala-gala, maglalakad-lakad, kahit na paaralin mo. Pero ang problema kasi doon, kung career ka, madali kang manghawa Kung tuloy-tuloy ang lakad mo, gala, lakad dito. Kaya nga, sinyat daw na ang mga eskwelahan Karamihan na sa buong mundo, nag-shutdown na ng eskwelahan, nag-shutdown na ng mga hindi naman ganun ka-importante ng mga establishmento. So, sana naman maintindihan natin, mga kababayan, ang salitang lockdown, quarantine, at saka social distancing. Importante yun sa panahon ngayon.
Doon naman sa mga kumukontra, lalo na dyan sa atin, may mga ilang mga politiko, lalo na sa ating Vice President, in the early of pagpatupad ng direktiba, medyo iba yung kanyang pananaw. May iilan din na mga senador, iilang mga nagsiservisyo sa gobyerno na iba ang pananaw nila. But lately, nakita ko naman, nagbabago din ang kanilang desisyon. Maaring nai-enlighten din sila sa kanilang naririnig siguro sa balita, sa social media, sa mga TV. So nagbabago din ang kanilang desisyon. Sana tuloy-tuloy na ang pagbabago ng kanilang desisyon sa pagsuporta sa gobyerno para malagpasan natin ang problemang ito. Okay. Halimbawa, doon sa mga barangays na kailangan ng tulong, kasi ang barangay talaga sila ang hands-on para tumulong doon sa kanilang constituent na nangangailangan ng tulong na hindi makasurvive ng 1 week to 2 months or more. So, ang importante lang naman dyan, isorbihin mo lang yung mga tao na yun at kailangan supplyan mo sila. Bigyan mo sila ng pang-araw-araw nila. Kasi meron talagang taong ganun. Yung kanilang buhay is trabaho, pagkain, meron talagang ganun. Hindi sila ganun ka-bless kagaya sa ibang tao. So, kayo naman dyan na nakakaluwag, lalo na yung mga mayors at saka kapitan. Iyon ang trabaho nyo ngayon, talagang magre-reach out sa kanila at hahanapin yung mga dapat tulungan. Hindi naman lahat sa Pilipinas, bigyan mo kaagad ng mga relief goods right away. Kasi ang iba dyan naman may kayang tumagal. So, yun lang importante para maiwasan lang talaga ang paggala-gala, pag-ikot. Kasi oras na merong isang tao na career na at hindi niya alam at panay pa ang gala, panay pa ang trabaho, panay pa ang pamasada, right away, in 1 day, 2 day, 3 days, ang dami na kaagad siyang mahawaan. Magmumultiply na yan kasi yun ang nangyayari nga sa Wuhan, sa Italy ngayon. So, iwasan natin yung mangyayari ngayon. Ngayon, ang kailangan ngayon maging masunurin tayo sa ating gobyerno, lalo na kung ang intention is para sa ating lahat, para sa ating bansa. Kasi worldwide na itong problema na ito So, sana naman suportahan natin ang gobyerno natin kasi we are third world country. We are very overpopulated compare sa ibang bansa. Kung magkalat yan sa Pilipinas, ang virus, mahihirapan i-handle ang ating gobyerno, mahihirapan i-handle ang mga hospital, ang medical institution sa atin mahirapan kasi yan sila, pag sila ay nakahandle dyan ng mga infected na mga pasyente, malaki din ang possibility na mahawaan sila. So, sa ngayon, kung maari, magsakripisyo muna tayong lahat. Pag sinabing quarantine, mag-quarantine tayo. Pag sinabing walang pasok, hindi tayo papasok. Kung maiwasan nating munang magpunta sa mga kapitbahay, kung hindi mo man maiwasan makipag-usap sa kapitbahay, kailangan lang ng distansya. Huwag lang maglapit-lapit. Mga sabi dito sa naririnig ko is 2 meters. If magawa natin more than that, gawin natin. Kasi kung hindi natin gagawin yon, malagay tayo sa dilobyo. So, doon naman sa mga mayors and senators na minsan nagsasabi sila na pabiyahiin yung tricycle kasi kailangan, pabiyahiin yung mga jeepney driver kasi wala silang hanap buhay, magugutom sila. Siguro nasabi lang nila yon kasi minsan
umaasa lang sila doon sa kanilang opinyon. Minsan hindi pa sila nakapakinig ng mga balita o nangyayari sa ibang bansa. Pero nakita ko yung mga taong yun, kahit ang ating Vice President lately, kumambyo din, nagbago din ang kanyang pananaw. So sana tuloy-tuloy na ang kanilang pagsuporta kahit sa ngayon lang na mayroong pandemic sa COVID-19 para naman malagpasan natin ito. Ngayon, doon sa mga mahirap talaga na hindi kayang sumurvive na mag-quarantine sa bahay o hindi magtrabaho, huwag niyong pilitin na mamasada. Kasi ano ang silbi ng quarantine? Words na quarantine at saka lockdown at saka social distancing kung panay ang pamamasada mo. So, ikaw ay magiging doon sa mga nagsabi na mga leader na payagan sila, you are promoting or kinukontra mo ang direktiba ng gobyerno na i-quarantine muna ang community, i-lockdown muna ang isang lugar dahil dumami na ang infected. Kinukontra mo. So, hindi ka nakikiisa, hindi ka nakakatulong. Ngayon, kung patuloy silang namamasada, so meaning panay ikot ng community, umiikot. So, kung mayroong isang infected dyan, madaling magkalat. Kaya nga tayo magsakripisyo eh. Kahit 1 month man lang, 2 months or more than that, kailangan nating magsakripisyo para maiwasan ang pagkalat. Kung sino man yung meron ng infected ngayon, madaling ma-identify, then ma-isolate o mabigyan kaagad ng lunas. So, hindi pa mahirapan ng ating mga nurses and doctors para mag-handle. Oras na matigas ang ulo natin at dumami ang infected dyan sa ating bansa. At tsak, yung mga nurses and doctors dyan, mahahawaan din habang sila ay nagagamot sa ating mga biktima o nahawaan. Kasi meron ding iilan na mga medical staffs na hahawaan din, although they are trained na sila sa ganun. Dahil minsan, ang sabi nga, droplets daw, pag nahawakan mo yung nahawakan nila, meron ding nagsasabi na sa hangin. So, hindi natin alam kung ano ang katotohanan yan, pero ako naniniwala, maaring minsan sa hangin din, nakukuha natin yung virus. So, malaking tulong ang quarantine at saka lockdown. Sundin na lang natin sa pagkakataon na ito para makatulong naman tayo. Kasi kung tutuusin, yung Wuhan, dati kinukutya sila pero ngayon nalalagpasan nila. Sinasabi nila is Wuhan is pre-virus na ngayon. Maaring totoo, maaring hindi, pero sa ngayon sila ay naka-recover na. Nagbubunyi na sila. Nalagpasan na nila. Then yung Italy ngayon is they are the second country na tinamaan at siguro hindi sila nakapaghanda. So magiging, sa tingin ko nga, mas worse na ang nangyayari sa kanila kaysa compare doon sa kung saan nagmula ang virus. Marami nang namamatay sa kanila. Statistically, pagbabasihan mo, mukhang mataas na ang death rate sa kanila doon sa mga infected sa virus. So sa atin dyan sa Pilipinas, dahil tayo ay overpopulated and very crowded, social distancing is medyo may kahirapan. Pero kung tayo ay discipline, gagawin natin ang lahat, maging law-abiding citizen tayo, baka hindi tayo aabot doon sa yung bang dilobyo, yung magkalitsi-litsi na talaga ang sitwasyon natin. Mamaya iiyak na lang tayo dahil kahit ang gobyerno hindi ka na kayang tulungan dahil malala na o sobra na ang mangyayari. So, yun ang iiwasan natin. Sumunod na lang tayo sa pagkakataon sa panahon na ito. Marami naman dyan sa atin, mayayaman eh. 2 months, 3 months, even 1 year, kaya nilang sumurvive.
Marami silang pondo. Ang problema lang dyan doon sa mga mahirap talaga. Mahirap talaga. Kailangan talaga alalayan, mayors and barangay captain. Ang barangay captain, kung maubos na yung calamity fund mo, pumunta ka kay mayor, humingi ka ng tulong, dagdag pa. Or pumunta ka pa even higher to the senador, to the congressman, sa mga gobernador, humingi ka ng tulong para lang matulungan mo ang iyong constituent. Para maiwasan lang na magtrabaho sila o maghanap buhay sila, kasi ang paghahanap buhay, ang paglakad-lakad, hindi talaga nakakatulong. Kaya nga mayroong quarantine eh. So, ang Panginoon naman hindi naman nagbigay ng kulang sa sanlibutan eh. Dinala niya tayo dito, sobra-sobra ang biyaya. Kaya lang naman nagkulang kasi hindi siya equally divided. Ang iba, sobrang yaman, bilyonaryo, milyonaryo. Ang iba naman, salat sa yaman, sobrang salat talaga. Pero kung magkakaroon ng sharing kahit man lang sa panahon ngayon, kayang itawid ang itong crisis na ito. Even do sa Pilipinas, kayang itawid. Kahit sa gobyerno, sa pundo ng gobyerno, kayang itawid ang mahirap kung tulungan lang. Para lang hindi sila mamamasada o magtatrabaho pa, maggagala pa. Mamamasada ng tricycle, mamamasada ng jeepney. Kayang itawid yan. Magsakripisyo lang tayong lahat sa panahon na ito. Malagpasan lang natin itong pandemic na ito worldwide. So, kung patungkol naman sa economy, wala na tayong magawa doon eh. Alam na natin, babagsak talaga ang economy eh. Kahit yung mga leader ng ibang bansa, alam na nila yon, given na yon. So, kahit dito sa amin, ang gobyerno alam na nila yon na magsasuffer talaga ang economy. Mayroon ditong mga establishment na nagsasara na talaga. Ang nagbubukas na lang dito is hospital, groceries, yung mga importanteng bagay. Pero yung iba na hindi naman ganun ka-importante sa pang-araw-araw na buhay, hindi naman necessity, primary necessity, sinasabihan na rin sila na magsasara. Kasi kung hindi rin sila magsasara, panay pasok ng tao, wala namang bumibili, kaya minsan sila na rin ang nagsasara. It's either yung mismo ang business, ang may-ari ng business o ang gobyerno ang magpapasara o magpapahinto, ginagawa na nila dito. Kaya ganun din sa Pilipinas. Kung maaari, sundin natin ang direktiba ng ating Pangulo. Kasi ang ating Pangulo ay ang kanyang direktiba ay naaayon sa panahon. Kung ikaw ay nakikinig ng social media, nakikinig ng mga balita, there are some vloggers to na tinitake up nila itong sitwasyon na to. At nakakatulong naman din talaga sila sa problema sa buong mundo. Kung ibibase mo ang desisyon ng ating Pangulo ngayon, hindi nagkakalayo sa ibang bansa. Ganun din, ang mga ibang bansa nagpapatupad din ng lockdown, nagpapatupad din ng quarantine, community quarantine, para lang maiwasan or mapigilan ang pagkalat ng virus. So, being a Filipino, ang panawagan ko na lang is, sundin natin kahit sa panahon lang na ito. Then, doon sa mga barangay captain at mayors, kayo dyan ang madaling mag-reach out talaga sa inyong constituent. Tulungan nyo talaga ang mga mahihirap. Yung mga mahihirap lang, mayroon naman dyan talaga mayayaman kayang tumawid eh. So, kung dumating sa punto, in the middle class, dumating sa punto, tatagal man ito, hihingi din sila ng tulong, tulungan nyo. Marami naman tayong pondo eh. Hindi naman yan tinatago ng ating Pangulo. Pinakita naman niya yan sa loob ng 4 na taon na kanyang pamumuno, although dinubli nga niya ang sahod ng mga military at saka mga pulis kasi they are the frontliner. Aside from the nurses and the doctors sa panahon ngayon,
Ang mga pulis at saka military, frontliner talaga yan sila. Kasi kung walang giyera, pagdating ng calamities, magagamit mo talaga yan sila. Sila talaga ang unang mong mautusan sa pag-save ng life, sa pag-deliver ng mga relief goods, whatever. Kasi hindi naman lahat puro gira-gira lang eh. Yung gira nga minsan lang talaga yan, hindi naman, minsan isolated case lang. So, yun, ang Pilipinas, although third world country, marami tayong pera para itulong sa mga nangangailangan. Ang importante lang, i-share lang natin kung anong meron tayo. Marami naman eh. Iilan din. Maraming mahihirap dyan, pero doon sa may mga kaya, kung mag-share lang kayo. Pero, sa ngayon, ang maganda talagang i-address doon sa gobyerno. Wag mo na yung hingi ka ng tulong, hingi ka ng tawag nito, ng donation. Wag mo na yan. Doon na yan sa dulo. Ang importante muna ngayon, gamitin nyo ang mga pondo ng calamity funds. Ang pondo ng gobyerno, ang pondo ng munisipyo para tumulong sa mga tao. Yun muna ngayon. Kasi, ang sabi nga, it takes, sa Wuhan daw, it takes 1 month and 2 weeks na ayos na nila ang sitwasyon. So, dito sa atin, dito sa Pilipinas, kahit pa tumagal ng 2 months to 3 months or more, kung kain lang ang kailangan, tingin ko naman masusuportahan niya ng yung mga mahihirap na dapat tulungan para makasurvive. At malagpasan lang natin tong problemang ito. So, siguro medyo sobrang haba na ng aking paliwanag. At hindi naman, minsan, hindi na ganun ka, tawag nito, hindi na ganun ka lumalabas minsan, paulit-ulit na lang. So, ulitin ko na lang, ako'y nananawagan na sana naman, kahit sa pagkakataong ito, yung pagkakaiba natin ng prinsipyo at paninindigan, kahit pa magkaiba tayo ng partido, tulong-tulong na muna tayo ngayon. Iwasan na muna natin yung magsisiraan. Okay? Iwasan na muna natin yung magsisiraan. Suportahan muna tayo. Kalimutan na muna natin ang politiko. Yun lang ang siguro putulin ko na hanggang dito na lang. God bless sa lahat. Sana malagpasan natin tong problemang ito. Kasi worldwide ito eh. Hindi naman to sa atin lang.